Ngayong araw nga mga master ay tinanghali tayo ng gising kaya ito habang nagkakape nga ako ay pinagmamasdan ko itong si Shadow. Kayo ba mga master ano inuuna nyo? Yung magkape ba o maligo muna? Wala lang, natanong ko lang. What? Paalala nga lang sa lahat ng kapwa ko delivery rider o MC taxi rider man ay wag nating kalimutang kumain muna ng almusal bago tayo magbiyahe dahil panigurado sa maghapon nating biyahe minsan nakakalimutan na nating kumain. At saktong-sakto nga lang mga master pagkatapos kong kumain ay ito may pumasok na agad na booking sa atin. Unang booking natin ay malapit lang naman sa Jollibee Junction lang ang pick up at malapit lang din naman yung delivery drop off nito. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at pinuntahan ko na kaagad ang unang trabaho natin. At kung sa inakala nyo ay tuloy-tuloy na ang kagandahan ng ating booking ay ito nakikita nyo ba yung nasa harapan nyo ngayon? Nako, ito na yung pinaka-disaster ko ngayong araw. Sa pangalawang booking ko pa lang ito na kaagad ang nangyari sa akin. Oo, tama kayo nakakita. Ganyan, literal na nangyayari sa mga delivery talaga yan at hindi talaga may iwasan na masira ang ganyang klaseng delivery dahil nga siguro sa sobrang layo ng pick up location at yung delivery drop off ay nagkaganyan dahil dagdagan pa ng mga rough road na kalsada. Sus, Diyos ko po, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito mga master. Hiyang-hiya ako sa aking customer, no buti na lamang at hindi nga siya nagalit at naintindihan niya naman ako. Kaya nga instead na kakainin nila yung cake kaya ang ginawa sa akin ng aking customer ay binigay na lang sa akin at ang sabi niya mag-o-order na lang daw siya ulit. Kayo rin ba mga master sa food panda dyan tsaka sa mga grab food may ganito din bang nangyari sa inyo? Aaminin man natin sa hindi nakakahiya talaga yung mga ganitong senaryo pero syempre hindi naman namin kasi alam na may mga ganitong kahit anong ingat mo sa ganitong pagkain talagang hindi may iwasan na minsan ay sa mga lubak-lubak na kalsada talaga masisira talaga siya. Maswerte na lang tayo sa pagdi-deliver ng mga ganyang pagkain masiselan kapag patag na ang kalsada at malapit lang yung drop-off area. Pero pag nagkataon na malayo tapos rough road pa, naku po, kawawa talaga. At sa sobrang stress ko nga ay nagpaluto na lang ako ng pancit canton dito sa aming tambayan at nagmeryenda na lang muna habang naghihintay pa ng another booking. Samantala yung customer ko ay stress na stress doon sa nangyari sa kanyang cake na delivery. At pagkatapos ko nga kumain dyan mga master, saktong-sakto na naman na may dala akong Vita Plus kaya naman tinimpla ko na kaagad siya. Sakto nga at binigyan tayo ng tubig ng ating customer kaya naman dito na natin titimplahin itong dala-dala kong Vita Plus. Alam nyo ba dati mga master nung hindi ko pa to natikman itong Vita Plus hindi pa ako naniniwala. Pero nung natikman ko na siya, ang ganda ng epekto sa katawan ko kahit nasabihin na natin na medyo mahal talaga siya. Pero nung natikman ko na siya maraming nagbago sa aking katawan tulad ng pangangalay sa pagdadrive, pamamanhid ng mga kamay, bigla na lang siyang nawala. Yun ang nararamdaman ko dito sa pag-inom ko ng Vita Plus. Kaya nga naman kung ako sa inyo subukan nyo na rin. Wala namang masama kung susubukan natin. Tulad ko, sinubukan ko siya at maganda naman yung epekto sa aking katawan kaya hindi na ako nagpapakawala nito ng stock sa bahay. O nga pala sa lahat ng mga gustong umorder nito ay PM nyo lang ako dahil meron tayong reseller niyan dito na tropa natin. At pagkatapos ko nga magpahinga ito naman at may kasunod na tayong booking bali Grab Mart siya dito natin kukunin sa SM Save More. Malapit lang ang drop off nito mga master sa halagang 60 pesos hindi na masama. At nung may deliver ko na nga ang aking delivery ito diskitahan ko naman yung kuha ng aking Insta360 nung nakaraang araw. At dahil nga sa tumal ng booking ito nakita ko yung tropa ko dito si Chris sa may Daang Hari. Tumambay muna kami dito habang naghihintay ng booking tapos ginagawa niya nga ng paraan kung saan daw pwedeng ikabit yung Insta360 pero bakit parang sa motor mo naman kinakabit boy, di ba dapat sa motor ko? Ang tindi mo talaga. O may bala ka nang bumili ng ganyan ha? Siguro may bala kang bumili no? Ayaw mo lang aminin no? So surprise mo kami no? Pero alam nyo ba mga master sa totoo lang kahit ganyan lang yan ang tropa ko is mabait yan. Wala lang gusto ko lang sabihin bakit ba?
At pagkatapos nga namin tambay doon sa Danghari, may kanya-kanya na kaming booking. Ako naman ay nakakuha ng order dito sa may Alabang West. Di ko nakalimutan ko na kung anong restaurant. Pero dito ko hinatid sa may Cavite, Bacoor yun eh. Ngayon, pagdating sa gate eh, siyempre, pagpasok mo pa lang, di ka naman makakapasok, kailangan muna ng toll gate. So, siyempre, nagbayad ako ng 10 piso. 10 lang naman, pero siyempre, malaking bagay din yun. At nung na-drop ko na nga ang pagkain, tapos binigay ko sa customer yung ticket, hindi ako binayaran. Gawang, bakit daw may bayad pagkain ang hinahatid? Eh, sabi ko naman, hindi ko po alam gawang, siyempre sumusunod lang naman kami sa gate para makapasok kami dito. At yun, hindi nga ako binayaran. Tapos, ang ginawa ko, siyempre dadaan ulit ako doon sa gate na pinasukan ko kasi doon ako lalabas. Yun, sabi ko, makikiusap ako doon sa gatekeeper. Titignan ko kung baga, babalik niya sa akin yung bayad o hindi. Kung hindi, okay lang naman. Pero siyempre, malaking bagay sa ating mga riders yun na 10 piso, di ba? Magkano lang naman yung bayad ng delivery fee tapos tayo pa yung sasagot ng ticket. Hindi naman pwede yun. Kung sa kanila ay mahalaga yung 10, how much more pa sa ating mga rider, mas mahalaga sa atin yung 10 dahil pinaghirapan natin yan eh. So, yun, nakiusap ako sa lady guard. At buti naman na nung nakiusap ako ay pumayag siya at nire-reimburse nga niya sa akin. Nung una parang ayaw niya pa maniwala, pero sinabi ko naman sa kanya na hindi talaga ako binayaran. Pero sabi ko, kung hindi niyo po ibabalik or ibibigay yung binayad ko, okay lang naman. At least sinabi ko sa inyo na hindi ako binayaran ng customer ko kasi nga pagkain nga daw yung hinatid, bakit may bayad. Customer naman namin diyan 'no, kung alam niyo naman po na may bayad ang bawat entry ng mga delivery rider sa inyong lugar, 'wag niyo naman pong idahilan ang kung ano-ano. Maliit na bagay naman siya pero siyempre, kailangan din natin na makipag-cooperate doon sa gate at the same time sa inyo din po na mga customer, kung alam niyo naman na may bayad, 'wag niyo nang gawan ng kung ano-ano pang dahilan kasi sa totoo lang kami yung nakakahiya doon sa gate na siyempre nagbayad na kami tapos babawiin pa. Hindi naman lahat ng gate ganyan. Marami talagang gate dito sa Pilipinas 'no, dito sa Las Piñas, sa Muntinlupa, sa mga napasukan ko, Parañaque, na lahat halos naniningil, 'di ba? Hindi naman kami mag-aano, 'yun nga ang katwiran ng customer ay hindi naman passing through. So, kung tutuusin may point naman yung customer na kapag passing through ka, magbabayad ka. Pero kung hindi ka naman magpa-passing through at babalik ka naman doon sa gate na pinasukan mo, bakit ka nga naman magbabayad? Siguro 'yun yung ano niya, 'yun yung pinupunto niya. Buti na lang hindi ako nai-stress sa mga ganitong senaryo, bahala kayo diyan. At hindi ko rin sisirain yung araw ko ng dahil lang diyan sa 10 piso. Kaya sabi ko nga naman kung ibabalik niyo ay okay lang, kung hindi ay okay lang din. At least sinabi ko sa inyo na ang nangyari na hindi ako binayaran ng ating customer. O 'di ba sabi ko naman sa inyo, kapagka hindi niyo ini-stress yung mga sarili niyo, ayan may dumating naman tuloy na blessing at ito ay galing na naman 'to sa ating isang, minamahal na customer 'no. Hindi naman kasi lahat ng customer, magugustuhan tayo. Pero sa akin naman sa awa ng Diyos at sa awa naman din ng mga customer 'no, lagi ako may biyayang natatanggap tulad nito. Meron na akong pangmeryenda, meron pa akong pang-ulam. O san pa kayo? Kay Grab na. Pero siyempre mga master dapat alam niyo yung sikreto. Kailangan plastic kayo sa mga customer niyo. Hindi, joke lang. Siyempre, gagawin lang natin is magpakabait lang tayo sa ating mga customer 'no, kahit na may mga customer tayong siyempre hindi naman natin alam yung bawat ugali ng ating mga customer. Pero kapagka nakikita nila na mabait tayo sa kanila, marunong tayong makiusap or marunong tayong makisama sa kanila is mas nangingibabaw pa rin talaga yung kanilang kabaitan. Paano ba yan mga master? Malapit nang mayari ang video ko. Baka naman po ay pwede nyo po akong i-follow, i-like, tapos i-subscribe nyo na rin ang channel ko. Tatanawin ko na malaking utang na loob sa inyo mga master. Kita-kits ulit tayo bukas sa kalsada. Good night!